Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Thank God it's a Friday. Biyernes na. Yay! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong Biyernes, 16 ng buwan ng Mayo. Piso hanggang 2 pisong oil price increase. Naku, patay tayo. Namumuro na naman sa susunod na linggo. Ano ba yan? Full tank na niyo. Proklamasyon ng 12 nanalong senador kasado na sa Sabado. Party list proclamation itinakda sa Lunes. Dating Pangulong Digong Duterte masaya na manalo bilang mayor ng Davao City. Posibleng makapanumpa ay naman kay Senate President Gis Escudero. Attorney Harry Roque pinagsabihang umuwi ng Pilipinas para harapin ang mga kaso. Hindi daw siya magpapahuli. Catch me if you can. Honoraria na mga guro at mga poll workers sinimula na ibigay ng COMELEC. Dagdagan. Lalaking nagbantang pasasabugi ng COMELEC kinasuhan ng panglabag sa anti-terrorism law. Siguro natalo ang eleksyon niya. Masama loob. Nag-viral naman na pulis na bumunot ng baril sa isang road rage sinibak ng Philippine National Police ba? Tama lang. Kailangan na mag-seminar ng anger management. Yan. SUV driver na nakadisgrasya sa NAIA Terminal 1 lumaya nang magbayad ng piyansa. Resort at events place sa Bulacan ni raid ng PIDEA. Wow. Nakakumpiska ng 2 milyong halaga ng shabu. Dami niyan. 3 katao inaresto. 23 lugar posibleng nasa pool ng danger level ng heat index ngayong Biyernes ayon yan sa Pag-asa. At ito na ang malungkot na balita mga kuya. Sa mga motorista at mga drivers, abay inaasahan na naman ang big time oil price sa susunod na linggo. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng tumaas mula piso hanggang 2 piso kada litro. Ayon sa DOE, 95 centavos hanggang 140 ang posibleng itaas sa presyo ng gasolina. At sa diesel, mga kuya, ito kapit. Mula 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso kada litro sa diesel. At 140 naman sa kerosene. Ang pagtaas ng presyo ng petroleum products ay bunsod umano ng kasunduan ng Amerika at China sa pagbawas ng taripa, parusa ang US sa mga kumpanyang sangkot sa kalakalan ng langis ng Iran.
at inaasang mabagal ang supply ng langis. Dapat nga bumaba kasi nagkasundo ng Amerika at China eh. Samantala, kasadong iproklama ng Commission on Elections sa Sabado alas 3 ng hapon ang 12 nanalong senador sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hinihintay na lang ng poll body ang formal na rekomendasyon ng Supervisory Committee matapos maisagawa ang final audit sa mga Certificate of Canvass. Sa araw ng proklamasyon, papayagang magsama ng hanggang 15 individual ang bawat nanalong senador bilang kinatawan o kaanak. Giit ni Garcia, nais ng COMELEC na bigyang pugay ang sakripisyo ng mga tumakbo kaya pinayagan ang mas maraming makadalo sa okasyon. Samantala, sa darating na Lunes, Mayo 19 naman, ipoproklama ang mga nanalong party list group. Sinimula na ng COMELEC ang pamahagi naman ng honoraria. Yung bayad po sa mga gurong nagsilbi bilang poll workers nitong eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, target ng COMELEC na matapos ang pamimigay ng honoraria sa loob ng 10 araw. Sabi ni Garcia na una nang naipamahagi ang honoraria sa ilang rehiyon, tulad na naman ng Region 3 na may 100% distribution na. Dagdag pa ni Garcia, hangad ng COMELEC na agad maibigay ang nararapat para sa magurong nagsakripisyo sa eleksyon. Bukod sa regular na honoraria ay makatanggap din ang mga teachers, poll workers ng karagdagang 2,000 pesos. Kaya aabot daw ng 10, ayan, hanggang 12,000 piso ang matatanggap ng mga poll workers. Samantala, very happy si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyang o na nasa Hague sa resulta ng midterm elections. Ayon sa nakababatang kapatid ng dating Pangulo na si Bong Duterte, masayang-masaya ito nang malaman at marinig ang resulta ng pagkapanalo bilang mayor, gayon din ang kanyang pamilya na wagi sa Davao City. Sa Facebook page, Attorney Harry Roque, inihayag ni Bong na medyo malungkot lang ang kanyang kapatid dahil wala ito sa outside world. Sa kabila nito, ikinatuwa umano ng dating Pangulo ang resulta ng national polls kung saan 3 sa kanyang Duterte bets na sina Senator Bongo, Ronald De La Rosa at incoming Senator Rodante Marcoleta ang nanalo. Narito si Bong Duterte. I told him, you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So, masaya ta. Sa senator, sabi ko kasi may mga twist na natutuan, iba na nag-support ka sa kwan. Pero sabi ko, overall, do not worry because I think kwan naman, ang support din nila kay DP Sara. Samantala, maaari pang manumpa bilang mayor ng Davao City si dating Pangulong Digong Duterte kaya siya ay nakakulong sa International Criminal Court sa The Netherlands. Ito ang paniwala naman ni Senate President Chis Escudero kasunod ng landslide victory ng dating Pangulong Digong bilang mayor ng Davao. Ayon kay Escudero, ang consular officials ng Pilipinas sa The Netherlands ay maaaring pumunta sa kulungan ng dating Pangulo para doon siya manumpa. Pero nakadepende pa ito anya sa gusto ng dating Pangulong Digong. Samantala, anak ng dating Pangulong Digong na si Baste Duterte ang magsisilbing OIC Mayor habang nakulong sa The Hague, The Netherlands, ang dating Pangulong Digong.
Samantala, binigyang diin ng palasyo na pangkalahatan ang mensahe ng administrasyon sa pagiging bukas sa lehitimong oposisyon at hindi sa obstructionist. Ayon kay Plus Press Officer Claire Castro, wala silang partikular na pinatutungkulan at wala rin silang pinagbabantaan na sinuman lalo na sa Senado. Ito ang sagot ni Castro sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa na hindi umano dapat pinagbabantaan ang mga senador kung gusto ng Malacanang ng magandang samahan at kooperasyon. Iginit pa ni Castro na ang nais ng pamahalaan mula sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy ang magagandang proyekto at programa ni Pangulong Marcos. At narito si Castro. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Samantala, kinumpirma ni dating Senate President Tito Soto III na may mga senador nang lumapit sa kanya para kumbinsihin na siya ay bumalik at maging Senate President ulit. Sinabi ni Senator Soto na may sapat na senador na umano ang nakipag-ugnayan sa kanya para suportahan ang kanyang pagbabalik bilang Senate President. Ayon pa sa senador, handa niyang tanggapin ang posisyon kung makakuha siya ng sapat na bilang o 13 boto mula sa mga kapwa senador. Sinabi pa ni Soto na kabilang siya sa mga tinatawag na old school na estilo ng politika. Kaya hindi siya mangampanya o hingi ng endorsement, kundi hintay na lamang ang suporta ng kanyang makasamahan. Samantala, inamin ni Soto na hindi pa rin sila nagkakausap ni Senate President Chis Escudero tungkol sa usapin kung sino ang susunod na magiging Senate President. Samantala, hinimok ni Senator Risa Hontiveros si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik na sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa mga iligal na aktibidad sa Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Gate ng senadora, hindi dapat tinatakasan ni Roque ang batas, lalo't isa itong abogado at alam niyang mali ang ginagawa niyang pag-iwas sa legal na proseso. Ginawa ni Hontiveros ang panawagan kasunod ng inilabas na arrest orders laban kina Roque, Cassie Leong at iba pang personalidad na umano'y sangkot sa human trafficking, kidnapping, torture at money laundering na konektado sa Porac Pogo Hub. Ikinabahala rin ng senadora ang naging ugnayan ni Roque sa mga kahina-hinalang personalidad gaya ni Duan Renwu na ninong ni Ong at isa rin sa mga konektado umano sa Chinese junket operator na si Lee Duan Wang na sinubukang kumuha ng Filipino citizenship sa kahina-hinalang paraan. Binigyang diin ni Hontiveros na dapat panagutin ang sinumang mapatutunayang sangkot sa mga iligal na gawain. Hindi aarestuhin at hindi ikukulong ang dating Senador Laila de Lima kaugnay sa inilabas na desisyon ng Court of Appeals. Nilinaw ng abogado ni de Lima na si Attorney Dino De Leon na hindi naman binaliktad ng Court of Appeals ang acquittal ng kanyang kliyenteng dating senadora. Ito'y matapos ipabalik ng Court of Appeals sa Muntinlupa Regional Trial Court ang drug case laban sa dating senadora kung saan naabsuelto noong 2023. Sa panayam ng DZRH kay Atty. De Leon, sinabi nito na malinaw na sa desisyon ng CA na hindi reverse ang acquittal kundi kailangan lamang ibalik sa lower court ang kaso pang ayusin ang pagkakasulat ni Judge Alcantara kaugnay sa kanyang desisyon. Narito si Attorney Dino De Leon. Hindi
po na-reverse ang pagkaka-absuelto sa kanya, bagkus pinapasulat lang ulit yung decision. So hindi po pwedeng ma-reverse ang pagkaka-absuelto sa kanya without violating yung right against double jeopardy, no, na sinatawag sa konstitusyon. Hindi pwedeng paulit-ulit mo lilitisin ang isang tao sa the same crime and the same set of facts. Sinabi pa ni Atty. De Leon na baka magkaroon ng double jeopardy sa kaso kapag ibanilik pa sa lower court ang kaso ni De Lima. At naniniwala abogado na hindi ito nangahulugan na balik kulungan ang dating senadora at sa katunayan niya ay naghahanda na ang Congresswoman-elect Laila De Lima sa kanyang magiging role bilang bahagi ng prosecutors sa impeachment laban kay Vice President Duterte. Naritong muli si Atty. De Leon. Hindi na po makaresto si Laila De Lima, yung po ang aming paniniwala. Medyo malabo po iyan. Sabi nga po, nung nakulong nga siya, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Ngayon pa na nasa labas siya, hindi po maantala ang kanyang serbisyo publiko. In fact, nagpe-prepare na nga po si Laila De Lima, si Congressman-elect Laila De Lima, para sa kanyang role bilang prosecutor dito sa impeachment trial. Pinakuha niya na yung records at babasahin niya na po over the weekend. Sa iba pang balita, na haharap na sa mga kasong kriminal ang lalaking nagtangkang pasabugin ang tanggapan ng COMELEC. Hawak na ng National Bureau of Investigation ang suspect na si Giancarlo Maningo, 38 anyos. Uploaded sa social media ng suspect ang post nitong nag-aalok ng pabuyang 5 milyong piso sa sinumang makapagtatanim umano ng bomba sa lahat ng tanggapan ng COMELEC. Agad namang na-trace ng NBI ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng Facebook account na G. Maningo na siyang uploader ng naturang post. Kinasuhan ng paglabag sa Anti-Terrorism Act, Cybercrime Prevention Act, Presidential Decree 1727 dahil sa bomb threat na may kaakibat na aabot sa 5 taong pagkakakulong at multa na 40,000 pesos. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Naalala po niyo mga kuya, mga ating yung SUV driver na humarurot dyan sa NAIA Terminal 1 kung saan nakasagasa at may mga namatay. Abay, nakalaya na po siya. Ayan. Lumaya matapos maglagak ng piyansa. At nag-viral naman na pulis na bumunot ng baril sa isang road rage sinibak ng PNP. At 200 milyong halaga ng shabu nasa kote naman na matoon ng PIDEA sa isang raid na isinagawa sa isang resort at events place sa Bulacan. Ang detalye na mabalita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Ating Aloha Francisco, alas 4:27. Oras, Kapitan Rex Cayanong, alas 4:34. Standby sa ating mga reports. Asan si Kong Toby Chanko? Happy birthday muna kay Mista Opet Velasquez ng PMA Sandigan 82. Aba Mista, saan daw ang blowout mo? Hinihintay, ha? At happy birthday din kay Kuyang Roman Moscoso. Binabati ng 3 lights ng Chodoro Calao Masonic Class 136. Binabati ni Worshipful Master Neil Alcaraz, Senior Warden Rolly Masangkay, at Junior Warden John Pama. At syempre mga brethren, naghihintay din ng blowout. Pansamantalang nakalaya ang driver ng SUV. Yung po bang nasa linya na si Kong Toby? Ayan. Nasa ating linya po mahabigan ang campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. At alamin nga natin kasi naging issue po mahabigan eh. Mukhang olats ang mga kandidato ng alyansa dun sa Mindanao. Lalo na sa BARM. Negative.
Oo, anyari. Ayan. So alamin natin sa kanilang campaign manager. Speaker Toby Chanco, sir. Magandang hapon po sa inyo, Speaker. Ayun. Kaya nga ako pinag-uupakan ngayon. Ikaw naman. Hindi pa ba? Ay, hindi pa ba lakay? Upakan na kayo. Bakit naman ganyan? Bakit daw ganyan? Sino pa kasi nagpapakalot na magiging speaker daw kayo? Anyway, Congressman Toby, anyari po ha? Bakit anyari? Mukhang napagtatalo ang mga kandidato na administrasyon sa BARM. Ano daw po ba ang pagkukulang ninyo bilang campaign manager? Okay. October, right after filing, nag-survey tayo. Opo. Ang pasok sa usapan natin. Yan sa kandidato ang nasa circle. Okay. Naku, putol-putol. Kong Toby, sandali po ha. Bago tawagan po namin kayo ulit at putol-putol yung signal natin. Ayan, hindi po maganda ang linya. Pakiayos yung linya Miss Jackie O. Ha? Babalikan natin si Congressman Toby Chanco. Pansamantalang nakalaya ang driver ng SUV na bumangga sa bollard at entrance ng departure area sa NAIA Terminal 1 na ikinamatay ng 2 katao. Ito ay matapos magpiyansa ng 100,000 pesos ang driver na si Leo Gonzales base na rin sa utos ng Pasay City Regional Trial Court. At nakatakda naman ang pre-trial sa May 27 at initial trial sa August 5. Si Gonzales ay naharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Yan na si Kong Toby. Ayan, okay na ulit. Kong Toby, magandang hapon po muli. Yes, magandang hapon po. Yes, Yun, sir. better. So ano po ang explanation niyo? Anyari sa mga kandidato ng alyansa sa BARM at mukhang napag-iwanan sila? Okay, ganito po yan, di ba? Simulan po natin, no, nagtapos yung filing of candidacy, may survey tayo noong October, siyam po na kandidato natin ang pasok sa Mindanao, sa buong Mindanao. Opo. Okay, nag-survey, every month nagsa-survey tayo. So yung survey natin, right after the filing of the impeachment complaint ng House of Representatives, ay bumaba na lang. 4 na lang po ang alyansa na pumapasok doon sa Mindanao at nasa baba na po sila. Ibig sabihin, nagalit yung mga tiga Mindanao doon sa pag-file ng impeachment complaint. So doon po nagsimula yung problema. Ngayon, tatanong natin bakit hindi po nakadeliver ng votes yung mga local candidates. Yes. Ang tignan natin, yung mga local candidates natin nanalo. Pero kung sila mismo ay lumalaban para sa kanilang survival, paano pa nila iintindihin yung mga senador natin? Di ba natural lang naman sa tao? Siyempre, isasalba mo muna yung sarili mo, di ba? So, merong negative sentiment. Pag kinarga nila yung mga kandidato namin, naapektuhan sila, nagagalit yung tao sa kanila. Dahil nga, doon sa sentimento nila sa sa ginawa ng Kongreso, doon sa impeachment, doon nagsimula yan eh. So, sino ba namang kandidato? Alam mo, magagalit sa'yo. Ipipilit mo pa ba? Siyempre, hindi mo maipipilit. Baka hindi mo man mapakiusap yun sa mga botante mo. So, parang ang mangyayari doon, iboto nyo lang ako, bahala na lang kayo sa kung sinong gusto niya sa di ba po? Natural lang naman yun eh. Pagkatapos bukod sa impeachment kay Vice President Sara, Congressman Toby, mukhang nakadagdag pa yung pag-aresto kay dating Pangulong Digong at hanggang sa makulong sa The Hague. Okay, ganito po yan. Bakit yung impeachment ang sinasabi ko? Kasi yung impeachment kontrolado ng House of Representatives. Pwede nilang hindi tinuluyan, 'di ba? At ako nagsabi sa kanila, wag niyo na ituluyan, makakaapekto sa kandidato natin at walang gagawin yung Senado dan hanggang June 2 after election. So yung epekto mararamdaman habang eleksyon pero wala namang mangyayari. Pangalawa, yung doon naman sa pagdala sa Hague, hindi natin pwede ikumpara yung dalawang bagay na yun because there are external factors beyond our control. May mga bagay na hindi natin kontrolado. Pangatlo, kung wala yung impeachment at
napadala sa Hague, hindi ganun kasama sa tingin ko yung tama. Kasi ang problema, doon sa pag pinagsama mo yung impeachment at yung Hague, pag pinagsama mo yung dalawa, parang may plano laban sa mga Duterte, di ba? Yun ang lumalabas di ba? Yung anak, inuna nyo, tapos yung tatay. So parang may pattern, yun ang lumabas doon. Kaya talagang nakasama. So, wrong timing, kumbaga, Congressman Toby. Kung itutuloy mo yung impeachment kay Vice President Sara, sana after election na, ganun po ba? Hindi la, I mean, kung hindi maiwasan, pero mahirap talaga impeachment eh. Nakita ko na yung impeachment dati, it's so divisive. Tapos na yung Tama impeachment, nag-aaway-away pa yung mga tao. Hindi na mahinto yung away ng tao, 'di ba? Tingnan natin yung era of impeachment na hindi naman natuloy. Ano ba nangyari sa administrasyon ni GMA? Was she able to govern up to 2010? Di ba ang daming political problems niya nung panahon na yon, di ba? Daming coup attempts. Ayan, mga rally-rally. Ayan. Pero isa pa, kung Toby ay sinasabi na meron daw 20 billion na Laki, campaign fund. Sabi ko nga, kahit isang B wala. Ganon ba? Nga kasi Lakay Deo, alam mo yan, nagsimula yan, dyan kasi sa biro-biro mong speaker eh. Kaya ako nagka-problema. Kaya pati yung mga kampi ko supposedly, tinitira ako. Kahit isang B, wala. Ganon po ba? Isang billion, wala. Okay, number 1 po yan, ha? Number two, okay, wala pong, hindi po dumadaan sa akin ang pera. Ang akin lang ay may budget kami. Ang approval ko lang is kung kailan i-release. At direkta po ang release doon sa pagbibigyan or pagbabayaran. So, kung gusto nila nagkaroon ng problema, sorry, hindi muna kayo nag-research kasi hindi po dumadaan sa akin. Pirma ko lang to release to this person, to pay this person, to pay this entity. Kasi kung Toby, usually kasi pag ganyan, campaign manager iniisip ng mga traditional ba? Iniisip ng mga tao, sa iyo manggagaling ang campaign fund, budget. Hindi, yun nililiwanag ko. Niliwanag ko yan bago ko tinanggap yan. Ayokong humawak. Sabi ko, ayokong humawak niyan. Tatanggapin ko yan, pero ayokong humawak. Magsasubmit ako ng budget pag inaprubahan ng EXCOM. So, aprobado ng EXCOM yung budget. Ang approval ko lang is when to release. Hindi ako pwede mag-release ng pondo na hindi inaprubahan ng EXCOM yung budget. So, ang humawak ng pondo ay si SAP Anton Lagdamit. Hindi rin po si SAP. Hindi rin. Meron talaga kaming kahero doon. Meron talagang cashier doon. So, professional ang paghawak namin sa pondo. Hindi rin si SAP ang humawak ng pondo. Ganun ba? Siya ang itinuturo kasi kaya parang siya ang bad boys. Hindi. Ako naman, Lakay Deo, nag-umamin naman ako sa presidente. Sabi ko, Sir, yung politika dyan sa mga sinasabing command vote, hindi ko alam yan. I don't know how it works. I don't know paano. So, magko-concentrate ako doon sa tinatawag na market votes, yung makukumbinsi natin sa pamamagitan ng TV ads, mga rally, pagbibigay ng mga plataforma, yun po ang i-concentrate ko. Okay. Pero kayo pala ang nag-propose ng budget, kung Toby. Sabi ng isang bubit nating kandidato, sabi niya, ang budget namin budget ng Ilocano. Maliit daw. Bakit? Sir, hindi naman natin mahirap naman mag-raise ng pondo. Hindi naman ganun kadali mag-raise ng pondo, di ba? Hindi naman ganun kadali yan. So admitted talaga kami na budget talaga ng Ilocano yung budget natin. Magkano ba yung pagkakaata-atado kada kandidato, Kong Toby? Hindi naman talaga inaatado ang binabayaran namin. For example, yung rally, yun yung mga ginagastusan nung alyansa, di ba? Yung iba, personal expenses nila. Kaya talagang, kung sasabihin nila maliit yung budget at budget ng Ilocano, talagang accepted namin yun. Hindi naman namin tinatanggi yun. So, lesson learned, anong nating aral dito sa nangyari, Kong Toby? Take away. Hindi, yung take away natin talaga dapat dito is
dapat talaga lahat ay pinag-iisipang mabuti, 'di ba? Hindi pa pwedeng pabigla-bigla doon sa mga desisyon kasi isipin niyo, yung impeachment hindi naman napag-isipan mabuti 'yun, 'di ba? Ibig sabihin kailan lang nagpirmahan that same day doon lang hindi talaga napag-isipan mabuti. At yun ang mga consequences ng bagay na hindi napag-iisipan ng mabuti. Pero alam mo, we tried to adjust given the situation, nakita ko ng masama yung sitwasyon. Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, isa lang ang rally namin sa Mindanao. Dapat yan madami. So, ang sabi ko, bakit kami pupunta dyan? Hindi na namin makukumbinsi yung tao. So sa isang araw na ilalaan mo sa Mindanao, ilaan mo lang doon sa lugar na mas madali mong makumbinsi yung tao. Di ba? Limitado sabihin mo ng parehong gastos sa Mindanao tsaka isang lugar na open sa amin. Hindi ganun kasarado ang isipan o hindi nasaktan ng ganun ang damdamin. Dito na lang kami pupunta. Bakit naman kami pupunta dito? So yun yung mga adjustments pero hindi talaga kinaya. Sinubukan namin bawiin sa ibang lugar pero hindi talaga kayang bawiin sa ibang lugar. Kaya yun, 6 na alyansa candidates lang po ang lumusot. Hindi nyo ba napag-usapan yung mga local candidates natin na gapangin ninyo? Effortan nyo pa. Hindi kasi nga kung may laban sila, hindi rin nila magawa, 'di ba? Kaya nga, 'di ba? Tingnan natin yung mga local candidates na walang kalaban. Hindi rin nila kasi talagang may sentimiento eh. Opo. Okay. Kung Toby sir, maraming salamat at congratulations din. Ayan, kaya nanalo ulit na bilang congressman ng Navotas. Thank you and congrats. Yes, thank you Lakay, pero wag mo na akong idinidiin masyado. Parang umiinit yung paligid kay Ba't ba kasi umugon yung balitang ikaw ay masusunod na speaker sa kamera? Sino ba nagpakalat kasi niyan? Sino ba? Pinagpiestahan ako. Kaya lang, okay. Alam nyo, total na napag-usapan niya. Ilang beses na ako napagdududahan dyan. Noong November, nagalit sila sa akin, kala nila may ginagawa. Noong time na yun, wala akong pinausap, walang kumakausap sa akin. Pero aminin ko, ngayon may mga kumakausap sa akin na mga kasamahan ko sa house. Ayan. Okay. Pero mabigat kalaban si Speaker Martin. Siyempre. Hindi naman ako, sinasabi ko, hindi naman ako gumagalaw, pero sinasabi ko na may mga kumakausap. Ayun. At open kayo dyan. Hindi, kung ano naman gusto ng mayorya, di ba? Kung ano naman ang gusto ng mayorya. At kung ano ang gusto ng mayorya at kung ano ang makakabuti sa presidente. Yun ang pinaka-importante sa akin. Okay, Kong Toby, maraming salamat and muli congrats, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank God it's Friday. Ako ang kinabahan para kay Kong Toby Lakay sa mga tanong mo eh. Congressman Toby Chango ng Navotas Pamahabigan. Samantala, hatawin natin ang mga report mula sa Malacanang, Miss Thea. Sinopla si Harry Roque ng Malacanang sa paggiit na biktima siya ng political persecution. I-detalye mo ang balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Listea Lakay, sinita ng palasyo si dating presidential spokesperson Harry Roque sa pahayag nitong panggigipit sa kanya ng administrasyon ng inilabas na warrant of arrest. Sa press briefing, binigyang diin ni Palace Press Officer Claire Castro na korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest kay Roque patungkol sa kasong qualified human trafficking. Delta pa ni Castro, ginagawa na lang depensa ni Roque ang kanyang naratibo pero hindi naman ito sinasagot ang mahalagang issue patungkol sa kanya. Narito si Yusek Castro. Saan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadco? Hindi po niya natutugulan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? Hinamon rin ni Castro si Roque na harapin ang mga kaso at huwag magtago sa petition for asylum. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala schedule ng presidente ngayon? Wala Lakay. Wala ngayong araw. Okay. Bukas sa Baguio, sa PMA.
Okay. Babiyahe. Graduation na ng mga kadete. Yes, Lakay. Maraming salamat, Miss Let. At yung... Happy weekend. Balik. Teka muna. Ano? yung ubi namin, yung sa shepherd sa... Ano yan? Good Shepherd. Good Shepherds, Oo, ayan. sa Baguio. Shepherd. Tsaka lengua. Nila kay Romy Lakay. Angel cookies. Ganun ba? Ba't hindi ka ba pupunta ng Baguio? Nandun na daw si Lakay Romy Lakay eh. Ganun ba? Si Romy, siya ba magko-cover sa PMA? Akala ko nilipat na sa showbiz. Bakit naging showbiz? Nasa Baguio siya, Lakay. Okay, maraming salamat, Miss Let. Happy weekend. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Thank God it's Friday. Okay nga ron, Miss Let Narcis. Dating Senate President Tito Soto target maging chairman ng Senate Committee on Ethics kung hindi siya mapipili bilang Senate President. RH28, Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor, nagpahayag ng kahandaan ng magbabalik Senado na si dating Senate President Tito Soto na pamunuan ng Senate Committee on Ethics kung sakaling hindi siya ang makalal na Senate President. Ito ang inihayag ni Tito Sen sa panayam na sa kanya ng Senate media via Zoom. Mahalaga para sa kanya na may ethical standards para sa mga senador. Dapat ay higpitan ang pagsunod sa mga rules kung gusto ng mga senador na makita ng tao na magandang imahe ng Senado at matino gaya ng dati. Sabi ni Soto, kailangan masunod ang mga parliamentary procedures upang sila ang magsilbing magandang halimbawa. Nauna ng kinupirma ng dating Senate President na may 4 ng senador ang nakipag-usap sa kanya upang muling maging Senate President at ipinangakong yung kanilang grupo sa Senado ay siya ay susuportahan kapag nagsimula na ang 20th Congress. Ito si RH20, Raymond Adpas, Mayor. Nakailang, kung bibilangan, ilan ang sumusuporta kay Tito Sen? Hindi pa, walang nagbanggit ng mayor, pero ang sinasabi niya ay meron na daw siyang 4 na nakipag-usap sa kanya. Supposedly yung kanya, di ba, kanya-kanyang mga okay dyan, ang sinasabi niya, yung bloke ng isang senador ay sabi daw, suportado siya kung sakaling maging interested siya na maging Senate President muli, Mayor. Sabi niya, ang aking bubit sa Senado, Raymond, ang number 1 na nagtutulak sa kanya para maging Senate President uli ay nagngangalang Ping Lacson. Sila. Ang mga bumabalik. Ang Macho Black. hindi yan nakapagtataka, Mayor, kung sakaling maging number 1 supporter niya si Senator Ping. At may binabanggit siya na nire-recruit daw nila. Isa sa mga nire-recruit ng Macho Black ay dahil hindi nga hindi makababalik si Senador Gringo Hunasan. Ang nire-recruit daw nila ngayon ay si Congressman Erwin Tulfo na makasama sa Macho Black. Macho Black. Balita ko, Raymond, bakit kaya? Ayan, kaya ba... Sabi na aking bubit, Raymond, pinatawag sa Malacanang. Sino? Sila? Kung Erwin? Senator-elect Erwin. Erwin T. Bakit? Yun alamin natin. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At insidente ng vote buying, lumabag sa liquor ban at gun ban, tumaas sa 2025 national and local elections ayon sa PNP. Ang detalye, ibibigay sa atin ng RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, tinura ng pabansang pulisya na generally successful ang 2025 midterm elections. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng insidente ng vote buying, maging ng mga paglabag sa liquor at gun ban sa pulong palitan sa Kamkrame. Sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na dumami ng 79.16% ang mga nahuling pamimili ng boto nitong halalan. Katumbas ito ng increase sa 43 incidents ngayong taon mula sa 24 na cases ng vote buying noong 2023 barangay elections. Gayong din tumaas ng 31.25% ang bilang ng mga naarasto sa liquor ban na umabot sa 64, maging yung mga lumabag sa nagpapatuloy pang gun ban
Natapos pa ito sa June na may 72.14% increase sa 3,145 kataong naaresto. Galing itong datos sa huling pagbabantay ng National Election and Monitoring Center. Isang araw bago ang proklamasyon ng mga nanalong senador bukas, araw ng Sabado. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond at Paas. Samantala nagtalaga ng bagong administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinalaga ng Pangulong Marcos si Migrant Workers Undersecretary Patricia, babae, Patricia Yvonne, gandang pangalan, Kaunan bilang bagong OWA Administrator kapalit ni Arnel Ignacio. Ba't pinalitan si Arnel? Oo nga, Anyari kay Arnelli, ha? Nanumpa na sa kanyang bagong tungkulin si Yvonne. Ayan. Patricia Yvonne na kaunan sa harap ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Si Kaunan ay nanungkulan bilang DMW Undersecretary for Policy and International Cooperation noong August 22 hanggang ngayon. Congrats, Yusek. Samantala na ipa-freeze na ng Anti-Cybercrime Group ang hinihinalang bahagi ng ransom money na ginamit sa pagdukot at pagpatay sa isang Chinese businessman kamakailan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, naharang ng ACG ang pag-transfer ng higit $205,000 sa halaga ng cryptocurrency. Galing umano ito sa na-trace na 2 account kung saan ipinasa ang perang ipinasok sa pamamagitan ng casino junket operators na Nine Dynasty at White Horse Club. Matatanda ang unang lumabas sa mga ulat na 200 million pesos ang kabuang halaga ng naturang ransom money. Samantala para sa ating kapulisan, makinig po kayo ha. Ayan, alam niyo mga mainitin ang ulo. Sinibak na ang isang pulis Maynila matapos masangkot sa isang panibagong insidente ng road rage na nakunan at nag-viral pa sa social media. Ayon kay Colonel Randolph Tuanyo ng Public Information Office ng PNP, isang staff sergeant ang nasabing pulis, ba't di binanggit ang pangalan, na nakatalaga sa isang polling center na mangyari ang insidente noong eleksyon. Batay sa video, di ko yata nakita yung, yan ba yan? Ayan. Batay sa video, nakitang naipagtalo ang pulis sa isang TNVS rider dahil sa away trapyo hanggang sa bumunot ito ng baril. Allah. Siguro baka matigas din ang ulo ng driver. Ayan. Nagkaareglo naman ang dalawa sa barangay pero inilagay pa rin ang pulis sa floating status at biniyawin din ng issued firearm. Makaharap ngayon ng pulis sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Showbiz, Miss Thea. Eto na nga't may entrata nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ina. Idetalye mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa. Lakay at Miss Thea, nagdadalamhati ngayon ang actress model na si Maymay Entrata dahil sa pagpano ng kanyang nanay. Sa isang Instagram post, sinabi ni Maymay na malaking karangalan ang maging anakan ng kanyang ina na matapang na hinarap ang lahat ng pagsubok para sa kanilang pamilya. Aniya mamimiss niya ang kanyang inay at ang pagmamahal na ibinigay nito nang walang hinihintay na kapalit. Inalala rin niya ang mga aral na natutunan mula sa kanya na dadalhin niya habang buhay. Hinikayat naman ni Maymay ang lahat na ipakita ang pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay habang may panahon pa. Wala pang opisyal na pahayag si Maymay tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina, pero matatandaan na noong Abril ay isinapubliko ni Maymay na matagal nang nilalabanan ng kanyang ina ang sakit na cancer. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Josa Cruzat. Good afternoon kayo, Dr. Roel Aguila ng UP.
Sabi niya, bakit mas marami yatang huli ng droga yung kumpara nung Duterte administration? Hindi naman siguro, Doc, kasi nung panadigong may ilang tonelado yung nahuli sa customs. Oh, yeah. Sa Monday na po tayo kita-kits. Oo nga, Lunes na ulit. Bilis. Dollar ngayon mga misis ay nagsara sa halagang 55 pesos and 63 centavos. Abay, kahapon ba? Magkano ba kahapon? Absent siya kahapon, Lakay. Na-delay yung kanyang message pala. Ayan. Kahapon ay 55.74 ba? Tumatatag ang piso, Lakay. Tumatatag ang ating piso mga misis. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman po, Thea Pecho Carpuz. Ingat, stay safe. Balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Sa Lunes na nga, darling. Oras, 1 minuto makalipas ang alas 5.